Magandang araw sa inyo mga boss. Ito Bluetooth ito. Ito po yung uso ngayon. At nasisira daw ito, sabi ng may-ari, ayaw daw magcha-charge. So, napakadali lang po kung ayaw niya mag-charge. So, ayaw niya mag-charge. Yan, on off, walang hindi naman sira yung port dito sa labas, pero baka sa loob yung sira. So napakadali lang ito gawin. Ayusin natin to. Itong Bluetooth kasi na ito yung una uso ngayon nga Bluetooth. Dito pwede kayo kumanta dito kasi may mic dito eh. Yan, mic, at saka nagbo-Bluetooth ng cellphone nyo. At sa YouTube, nanonood kayo ng video kay pwede kayo magkakanta kasi mic at saka yung Bluetooth na sa cellphone. Nagbibideo kayo sa YouTube. So ito yung mic. So yan. Pwede sa mga USB, micro SD pala. So ito yung nauuso ngayon. Sabi ng may-ari, ayaw daw mag-charge. So napakadali lang ayusin. Ito yung niya, brand Xeron. So ayaw mag-charge. So okay naman dito sa labas. Hindi naman sira yung port. Ayaw niya mag-charge. Napakadali. Nasa loob yan. Gagawa natin yan ng paraan kapag ito ay sira. Napakadali lang ito gawin. Napakadali lang ayusin ito. So Bluetooth ito. Ito yung nauuso ngayon. Mga box na may Bluetooth kasi may mic na ito eh. Pwede na kumanta. Yan. May USB at saka yung micro SD. Yung maliit. USB. At saka audio input. Pwede mag-audio input yung niya, amp sa loob. So ito yung nauuso ngayon. Ayusin natin to kasi ayaw daw mag-charge, sabi ng may-ari. Ito, mic amp. Saksak yung mic amp dito, tsaka naka-Bluetooth yung cellphone nyo. Nanonood kayo ng video key sa YouTube, tapos saksak dito yung mic, tapos pwede na kayo kumanta. So ito yung nauso ngayon. Pag ito ang nasisira, huwag kayong matakot na buksan ito. Napakadali lang ayusin ito. Huwag kayong matakot na ito ay pag meron kayo nito at nasira, huwag kayong matakot buksan. Napakadali lang ayusin ito. Kasi maaaring ang battery nito ay parang battery din sa vape. Yan. Same lang sila ng battery sa vape, 18650 or 32700. So tingnan natin muna kung ano ang battery niya sa loob. Huwag kayong matakot buksan ito. Pag meron kayong ganito at saka parang nasisira, buksan nyo agad. Huwag kayong matakot. Ito wala ng screw. Yan. So ito yung pamyata, itong yung IC na dito eh. Basta mga Bluetooth. So ayaw niya mag-charge. So dito yung niya, ito naputol. Kaya ayaw niya mag-charge. Naputol yung isang linya. Yan. Focus natin. Kukuha tayo ng tweezer. Ito, focus natin yung camera. Ayaw mag-focus eh.
Ayaw mag-focus. Ano kaya ito? So ito yung ano niya eh. So ito yung parang positive niya. At dito naman sa kabila, ayaw mag-focus yung camera. Ayan, sana makita nyo. Ito yung positive niya, yung itong pin na to. Ito yung natanggal. At ito namang sa kabila, ito yung negative niya. Dito sa dulo na kabila, negative to. Yan. At ito yung positive. Kasi yung tatlo sa gitna, ito yung data eh. Data receiver. Pero hindi na kailangan itong tatlo kasi pag nide-data kayo, pwede naman mga share it na lang, wala nang cable. Kung di-data kayo na cable, ito tatlo. Ito talaga, ito yung tatlo yung nagde-data sa computer. So sa pagcha-charge naman ito lang yung isigilid, positive, at saka sa kabilang gilid yung negative. So ito lang po. So ang next nasa linya niya dito yung positive. So dito siya sa 5 volts ito. Pwede na natin i-direct dito sa pin number 5 or 1 ba ito? Kasi 5 eh. So da-direct natin dito, at saka yung negative parang mapuputol na din. Yung negative eh, nag-iikot talaga ito, yung negative na ground nag-iikot. So pwede natin ano dito sa ano mismo ng ano sinulda ng ano paa nito ng chassis ng yung ano maliit na port ito. May sinulda ito sa body na ground. Pwede natin isulda kasi isa lang sila eh. Nag-iikot talaga yung ground. Umiikot yung ground. Yung positive, ibang linya. So nandito yung linya sa positive plus 5 volts. Pwede natin magkwanta yun ng wire. Direct natin dito sa 5 volts. Ito yung naputol kasi. Ito. Kaya ayaw, lose contact. Ito. Positive. Yung kabila naman na dulo, negative. Yung tatlo, hindi ito nakasulda eh. Kasi naghahang lang ito. Naghahanger. Kasi pang data lang ito. Kung ginagamit nyo ito sa computer, tapos sa cellphone, tapos kabila nito USB sa computer, tapos nagano kayo ng data, nagta-transfer ng data, mahalaga itong tatlo. Pero ngayon may share it naman, pwede na kayo gumamit ng share it. Wag na yung ito cable, luma kasi ito eh. May bago na yung share it na wifi na lang para ma-transfer yung data. Itong tatlo para data, ito yung gisigilid, yung talaga itong nagcha-charge yung sa gilid, positive at saka natanggal. So napakadali lang. Natanggal siya. So yan. Ito yung ayaw niya mag-charge eh. So okay na ito. Alam na natin na ito pala yung sira kasi ayaw mag-charge. So tingnan natin yung battery niya. May battery ito eh kasi dito sa ilalim. Bakit ayaw mag-ano ng camera? Nagda-dark ata kanina eh. So nandito yung yung battery niya. Malaki yung battery ginagamit. At parang isa lang. So ano kayang ano nito? Number. Lithium ion kasi mga battery nito eh. So isa. Yan, yung blue. Yan yung battery, yung blue. So napakataas nito, parang siniris. Maliit na itong tapos siniris lang. Yan eh, yan yung battery niya.
Yan yung battery niya, yan yung blue. Yan yung battery. So ito, napakadali lang po ito gawin kasi yung board niya kasi may mga may mga sign 5 volts. Kung alam nyo lang kung saan patungo ang mga yung port niya, mini port ng mga charger, kung alam nyo, 5 yan eh. So isigilid yan, yun yung 5 volts, yung mga pin na isigilid, kasi 5 yung 3 sa gitna, wala yan. So nalaman na natin, pipix na natin to, lagyan na lang natin ng wire, kung pwede tatanggalin na lang natin, at saka ito tatanggalin natin to. Tatanggalin natin to, tapos lalabas na lang dito dalawa na wire para negative at saka positive, plot itim. Tapos maglagay tayo na, may board naman ako dyan na in order na meron na ganito, so dyan na lang kabit at saka lagyan na lang ng tape or glue stick. So tatanggalin ko ito, kung pwede wire na lang ang ilalabas ko, red at saka black, para positive at saka negative. So wala na ito, tatanggalin ko to kasi pag ito lang ginagamit ko, ito ulit mag ano kasi ito mag ganyan eh, mag wobble. Pag nag wobble yan, maano naman sa loob, matatanggal. So wire na lang. Kasi yung sa mga cellphone na mga ganito, maaari din masira kasi yung naglalaro tapos nagwabol-wabol, yun talaga yung maka nito. So dito sa loob, ito siya, yan, isig yan, ito yung negative, at sa kabila naman positive, yung 3 sa gitna sa mga data na ito, transfer data, yung so may sign siya dito, positive, yan, positive 5 volts. Ito yung mga isa, ito yung negative. So ito yung kabila na pin 5 volts. So ito yung kabila, ito yung negative. Yung 3 nakahanger ito. Data, pang data kasi ito, ginagamit lang ito sa computer, sa cable. Yan. Yung sa kabila nito yung USB, tapos ito sa cellphone yung kabila USB, tapos saksak sa computer. Yung nagta-transfer ng data, itong 3 sa gitna. So isigilid lang yun, ito yung power, nagcha-charge. So yung 3 sa gitna, wala. Kasi audio lang ito eh. Audio, nagcha-charge lang ng battery. So ito yung battery niya, nandyan. Yung blue. Yan. Yeah. Kuha tayo ng isa ng 18650. So pwede nyo po paramihan yung 160 dito kung parallel nyo lang para matagal malubat. So mga active ito na 18650 still full charge. So isa lang pala na kasi parang sukat na sukat sa isa. Hindi, malaki ang round nya, parang hindi yan 18650 kasi malaking round. Lithium ion pa rin pero iba ang kwan.
iba yung number niya, iba yung sukat. So soldahin ko muna to. So ito na yun mga boss, ito na yung, ito mabibili ito sa Shopee, mura lang ito mabibili sa Shopee. So ayan, so ito yung ano niya, ito yung positive na niya, ito yung blue na wire, ito yung positive, sa kabila ito yung negative, may sign naman dito eh, yan, ground, yan, ground. Itong tatlo sa gitna, ito yung pang data talaga, data transfer. So isigilid, yun yung talagang nagcha-charge yung power. Ito yung positive sa kabilang gilid, at ito naman sa kabilang gilid, ito yung negative. So yung tatlo sa gitna, ito yung nagdi-data transfer. So kailangan lang natin ito ng power. So yung gitna hindi natin ikukunik kasi wala namang pagkukunikan dyan dito eh. Ang mas importante talaga ito yung power kasi hindi siya nagcha-charge. May 5 volts naman yung charger ng cellphone, i-receive niya tapos papunta dito sa board ng PAM kasi ito yung mga module na mga bluetooth na ganito, PAM yung IC. So ito mabibili ito sa Shopee kasi may cellphone din ako na sira ang ganito. Pwede naman pwede naman ito mabilhan, tapos i-hot air lang, tapos pagbalik hot air din, lagyan ng mga soldering paste at saka lead para dumikit sa board. Pero ayaw ko na gumagamit nito kasi pag nagcha-charge kasi tapos naglalaro, magwabol-wabol, masisira din ito kahit bago, kahit pinalitan nyo pa sa cellphone. Pag nandito ito sa cellphone tapos pinalitan nyo, tapos naglalaro, tapos nagcha-charge, nagwabol-wabol, masisira din kahit bago. Kaya ito ang ginagawa ko, wire na lang yung sa cellphone ko, yung sa yung sa Asus na cellphone, wire na lang pinalalabas, tapos glinustick patungo sa cellphone, ito na lang wire. Kahit magwabol-wabol, wire lang magwabol-wabol, hindi dito. Kasi pag ito ang nasira at nandito sa cellphone, at sa cellphone ito nasira, nasa ilalim ng cellphone mahirap tanggal-tanggal, tapos susulda, tanggal, susulda. Kaya para safety, ito na lang, wire na lang na lumalabas sa cellphone port dito, wire na lang patungo dito. Pag naglalaro okay kasi magwabol-wabol dito na naman sa wire, hindi dito sa sa port mismo. Kasi pag ito nasa ilalim ng cellphone, napakahirap tanggalin. Tapos susoldahin na naman. So pangit tingnan kung may wire ang cellphone nyo, pangit tingnan. Pero para sa akin, importante ito kasi ito yung nagcha-charge. Kahit naglalaro kayo, nagcha-charge. Hindi naman kasi pag ito naman yung nasira, yung mga maliliit na sa ilalim, pwede naman ito papilitan ng board intero. Yan, mabibili nito sa Shopee. 10 yata, mga 60 pesos yung 10 ito. Matagal ko na ito binili kasi nasira. Itong cellphone dito nasira, tapos nagwa-wire na lang. Ito na lang ginagamit, hindi ako bumili ng ganito. Tapos hinat air sa ilalim, tapos sinulda, hindi na. Hassle talaga. So ito yung gagawin natin dito. Itong wire na to, itatap natin dito. Pero tatanggalin muna natin to kasi dito ilalabas ang wire Tatanggalin natin to. Tapos magda-direct tayo ng ground dyan at saka sa positive volts, 5 volts. Para labas ang wire. So gagawin ko na. So ayan, napakadali lang. Yung 5 volts niya, yung sa kabilang dulo, sinabi ko kanina, yung sa kabilang dulo, ito yung 5 volts niya, plus 5, dyan tayo magkukunik, yan, patungo yan dun sa
port ng micro. Tapos yung ground niya dito lang yan, yan sa may chassis niya, yan may solda. So kabit natin at saka i-charge, kabit natin ito, yan. So okay na okay ito, kahit hindi ito nakapik sa board, mas okay ito kumpara sa sa mga kasi masisira din ito eh, lalot na pag may bata nagwabol-wabol eh, ito na lumalabas na lang, hindi naman pangit tingnan kasi parang antenna na wire na lang din kung tingnan, hindi mo pangit, pero ito yung sigurado ito na hindi na kayo magbukas-bukas na inyong mga board, kasi kung masisira man sa labas na lang, hindi na dito sa loob, kasi pag sa loob nasisira, bukas lagi kayo nang magbukas ng bukas. So ito, so kukunin ko muna ito kasi wala akong handle ng cellphone, wala akong holder. So ito na po mga boss, nakabit ko na po itong pas 5 volts. Yan, ito yung plus 5 volts na solda ko na, ito yung positive, at saka naman ito yung black, yung negative, yung nag-ground sa board. Kahit saan sa ground sa board pwede, kahit saan nyo ito ilagay negative nya. Single lang kasi voltahe nito eh, plus at saka negative lang, walang ground. So ito positive at saka yung isa negative, yung negative nya yun yung ground sa board, yung naga-ground, kahit saan kayo magsolda pwede. So yung positive isa lang, dito lang po yun kasi positive yan eh, yan. Tapos sa kabila, ito yun, ito yung maliit na board, yan, ito yung positive nya at ito naman yung negative nya. Charge natin dito, yan, nakasolda din. Para naman matibay ito, lagyan natin dito ng glue stick sa loob, i-glue stick natin dito sa loob para pag itong wire nagwabol-wabol hindi siya maalog ng husto, kasi may glue stick dito na ilagay natin eh. Huwag sa labas kasi pangit, dito na lang sa loob para madikit dito at saka sa board, dikit dito sa black na painted na itong cover niya, tapos sa board para tumibay naman. So ayan, ayaw niya mag-charge kanina, ngayon titesting natin, sa charge talaga ito. So ito yung charger, so saksak natin. So 5 volts lang ito, yan, yan, may ilaw ito, nag-charge na ito, yan. So saan bang on off dito, yan, may ilaw sa loob. The Bluetooth device is ready to pair. Yan, nagbibigay agad siya ng power kapag nagka-charge, kasi 5 volts yung charger eh, 5 volt tapos 2 amperes pa. So nagbibigay siya agad ng power sa PAM. Ito yung PAM eh, yung IC ng Bluetooth, ito PAM ito eh. Nagbibigay agad ng power sa circuit board kahit low bat, kasi nagagamit naman yung power sa 5 volts na charger patungo sa board. Yung battery unti-unti yung nagcha-charge. So ito, The Bluetooth device is ready to pair. hindi naman ito gaano malakas, mahina lang ito, pero pwede kayo The Bluetooth device is ready to pair. Hindi ito gaano malakas, pero pwede kayo makakanta nito, makabidyo eh. So ito lang po yun, yan. Kung maaari wala kayong board,
putulin nyo ito. Tapos pagputol nyo dito, may 4 na wire ito sa loob. Red, black, green at saka yung white. Yung white at green wala yun. Yun lang itatap nyo, yung black at saka red, kasi yun yung positive at negative. Kung wala kayong board, direct nyo lang dito, negative sa black sa loob ng wire. Sa loob ng wire nito at saka yung blue sa red. Yan. Kung wala kayo nitong board, wire na lang kayo, tapos ito na lang yung gawin nyo. Pagtapos ng charge, tanggalin nyo ito. Yan. Pag nalulubat, ito na lang isaksak nyo dito sa charger. Silbi yung wire nya dito, direct nyo dito, isusulda nyo sa board. Parang gano'n ang nangyari. Ito, susulda nyo dito. Diyan. Susulda nyo yan dyan. Ito kasi may board ako, kaya ginagamit ko na lang. Wire na lang ipinapalabas. Pero pag wala kayong board, putulin nyo ito. Ito, putulin nyo. May black at saka red. Direct nyo dito. Black sa ground at saka red yung positive. Yan. Kung magtapos kayo yung charger, ano lang yun. Tatanggalin. Tapos pwede na kumanta. Pag nag-charge, saksak naman. Pag wala kayo nito mahirap kasi pag ano nito pagpalit kasi mag-hot air kayo. Tapos yung pin nya dito na 5 na pin, napakalapit. Nahirapan talaga kayo pag yung mata nyo, yung mahina na yung mata nyo kasi malapit lang yung pin nya. So kaya technique na lang ito Kahit lumalabas ang wire, hindi naman pangitingnan, parang antenna lang. So okay na okay. So kagana na ito Pwede na ito kumanta. The Bluetooth device is ready to pair. Ayan. Okay na. So ayan lang po, napaka-easy lang gawin pag meron kayo nito. Huwag kayong matakot magbukas nito kasi napaka-easy lang. So ayan. Okay. Salamat mga boss. Okay na yan. Yan. Ito na po mga boss. Yan. Nag-glue stick ko na po yan sa loob. Yan. Kung wala kayong glue gun, napaka-simple lang to. Kung wala kayong glue gun, tapos mag-glue stick kayo. Soldering iron lang po ang gagamitin nyo. Ito. Yan. Kasi pag nagagamit kayo ng soldering naman, yung soldering blade, kikis-kisan nyo lang yan. Yan. Kung wala kayong glue gun, huwag kayong matakot. Soldering iron lang gamit nyo. Tutunaw yung glue stick. Tapos, ilagay nyo kung saan nyo ilagay. Kung saan kayo magdidikit. Tapos ito, maitim na kasi ginagamit ng glue stick. Kis-kisan nyo lang ito. Makikita nyo yung lead nyan sa ilalim. At gagamitin nyo naman sa soldering lead. So, kung wala kayong glue gun, okay, soldering iron. Alternative lang kasi ito ginagamit yung soldering iron. Maraming paggagamitan yan. Pwede pambutas ng plastic. Dami. Huwag kayo matakot yan. Hindi yan masisira. So ito na yon. Yan. Kahit nagwabol-wabol dito yung wire niya sa labas, hindi na yan matatanggal sa loob. Tapos ito, hindi naman pangit tingnan kung may ganito. Kung gusto nyo pang matibay pa, iguglugan nyo rin ito. Ito yung, pero di na kailangan para sa akin di na kailangan ng glue gun. Titipan nyo na lang ito kasi pag nadikit ito yung negative at saka yung positive, pag nadikit nyo sa sa skin nyo, ito yung magdikit yan sa sa dito mismo yung sa sa balat, makukuryente talaga kayo lalo na pagbasa. Yan, pag nadikit yan dito, pag nadikit yan dito, hindi nakakuryente ito Pag sa likod, yun may skin na nakakuryente kasi sensitive ang skin Tapos nagcha-charge, tapos basa pang kamay nyo or kukuryente yan, maliit lang namlang naman. So ayan. Okay na ito. Iano ko na lang ito, ibabalik. Tapos sabihin sa may-ari na
maunawaan naman yun ng may-ari na ganito, wire na lang para hindi na magbukas-bukas pag The Bluetooth device is ready to pair. kasi ito may kalakasan ito sa midrange, hindi sa base. Hindi ito malakas sa base, sa midrange lang, at saka yung tweeter malakas ito. Mahina lang talaga ito pag ako ang nakarinig nito. Kasi 5 volts lang voltahe. So ayan, sasabihin ko sa may-ari nito na ito na lang ginagawa ko kasi may hot air naman ako doon, tapos wala akong ganito. Yung micro, yung maliit na yung female. Wala akong ganito, may hot air ako dyan, tapos wala akong ganito, tapos mahirap pagawin. Ito hindi masyadong nakadikit, malayo. So ito na lang, wire na lang. At least gumagana, di ba? Hindi naman pangit tingnan ito eh. Ayan, direct lang dyan, positive, negative, yan, okay na. Wala na yung tatlo sa gitna, kasi yung tatlo sa gitna dito yan tatlo sa gitna. Yung tatlo sa gitna pang data transfer lang yan sa gagamit yan sa computer. Ito power source lang hinahanap natin, so isigilid positive negative yan. Yung sa gitna wala, yung tatlo yan. So okay, so ito na po yun mga boss. Ito yan, ito yan, may wire na yan. Tapos dito na lang magcha-charge sa maliit na board na may port sa parang katulad dito ng cellphone kapareha lang, micro port yan. Hindi naman pangit tingnan yan, hindi pangit tingnan. So hindi yun nagcha-charge kanina ngayon yan naka-on, lagyan na ng naka-charge ng battery. Hindi ito nagcha-charge kanina. So ito yung port niya dito, tinanggal ko, tapos wire na lang nilalabas. Tapos ito may board ako nabili ko ito sa Shopee, matagal na. So hindi yan nagcha-charge ngayon, i-charge natin ito, charger. Yan, saksak natin dito, female at saka male. Ito yung male, yung lalaki. Ito yung female. Yan, may ilaw. Yan, may ilaw yan, red. Tatanggalin natin yan, hindi magcha-charge ngayon, saksak natin yan, charge. Tapos naka-charge na ito kanina under na ito. The Bluetooth device is ready to pair. So ito na, pwede nang gamitin. So kaya nito, sabihin ko lang sa may-ari na ganito, wire na lang yan. Si Ron, isang speaker lang, yung speaker na 3-way na ito na speaker mid-range, tweeter at saka bass. Yung niya, yung coil sa speaker, 3-way na yung tunog. So kung gusto nyo pang matagal malubat ito, tingnan nyo lang sa ilalim at saka lagyan nyo lang ng maraming ganito. Yung may isa na dito sa loob, lagyan nyo pa ng 4 ba or 3. Matagal na malubat yan kasi may ito charger controller itong PAM sa loob, sa circuit board mismo na Bluetooth. So kahit anong appliances nyo dyan, huwag kayo matakot kung may sira man, huwag kayo matakot magbukas. Nag-iingat lang kasi kayo, baka makuryente kayo, lalo na sa TV. Kung wala kayo experience sa TV, nako,
wag na lang kasi malaking kuryente yung TV. Hindi kagaya ng mga amplifier. Yan. Walang kuryente ito eh. Yung TV, yung malaki yung kuryente niyan sa playback. So ayan, okay na po ito. Pwede na gamitin.